Maris, huwag mong idahilan ang pagod. Ang pera mo ay pera ng pamilyang ito. Kung hindi mo kayang magbigay ng apo, siguraduhin mong hindi mapuputol ang perang ibinibigay mo. Iyan lang ang silbi mo rito. Ang boses ni Doña Rosalinda ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Maris. Pagod na pagod siya, katatapos lang ng 12 oras niyang shift bilang medical interpreter sa isang malaking ospital sa Makati. Ang kaniyang mga paa ay tila namamagana sa loob ng kaniyang sapatos at ang kaniyang lalamunan ay tuyong-tuyo na sa maghapong pagsasalin ng mga terminong medikal para sa mga banyagang pasyente. Pero sa pag-uwi niya sa bahay ng mga Cortez sa Quezon City, hindi mainit na hapunan o yakap ng asawa ang sumalubong sa kanya. Isang sermon na puno ng pait at panunumbat ang kaniyang hinarap. Napahawak si Maris sa gilid ng lababo. Tumingin siya sa hapagkainan kung saan nakaupo ang kaniyang biyenan. Suot ang mga alahas na si Maris din naman ang nagbayad. Sa tabi nito ay ang kaniyang asawang si Adrian, na tila walang naririnig habang abala sa pagpindot sa kaniyang mamahaling cellphone. Nay, kadarating ko lang po. Mahinang sagot ni Maris, pilit na pinapakalma ang kaniyang sarili. Masyadong maraming pasyente kanina. Hindi pa nga ako nakakapananghalian para lang matapos ang mga report. At balak mo pang magreklamo, muling singhal ni Rosalinda habang padabog na ibinababa ang kubyertos. Isipin mo ang swerte mo, Maris. Tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit alam naming baog ka. Kahit alam naming wala kang silbi bilang babae. Ang tanging paraan para makabawi ka sa kasalanan mo sa amin ay ang siguraduhing komportable ang buhay ng asawa mo at ng pamilyang ito. Iyan ang utang na loob mo sa amin. Masakit. Ang bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Maris. 15 taon, 15 taon na niyang naririnig ang parehong kanta. Noong mamatay ang kaniyang biyenang lalaki, si Don Ricardo, na siyang tanging naging mabuti sa kaniya, naging impyerno ang buhay ni Maris. Siya ang bumuhay sa buong pamilya. Siya ang nagbayad sa pag-aaral ng mga kapatid ni Adrian. Siya ang nagpaayos ng bubong na tinitirhan nila ngayon. Siya ang nagbabayad ng bawat butil ng bigas na kinakain nila. Pero sa huli, siya pa rin ang baog. Siya pa rin ang walang silbi. Tumingin si Maris kay Adrian, umaasang ipagtatanggol siya nito, pero hindi man lang nag-angat ng tingin ng asawa. Adrian, wala ka bang sasabihin? Tanong ni Maris. Bumuntong hininga si Adrian at inilapag ang cellphone sa mesa. Tumingin siya kay Maris nang may halong inis. Na tila ba si Maris ang malaking abala sa kanyang gabi. Maris, nakikinig ka naman kay nanay, di ba? Alam mo namang stressed din ako sa opisina. May kailangan akong bayarang utang sa investment na ginawa ko. At kailangan ko na ring palitan ang sasakyan ko. Nakakahiya sa mga kliyente ko na lumana ang dala ko. Ibigay mo na lang kay nanay yung bonus na nakuha mo noong 1 linggo. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Naramdaman ni Maris ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Ang bonus na iyon ang pinaghirapan niya sa loob ng 3 buwang overtime. Plano niyang gamitin iyon para sa check-up ng kaniyang Lola Teresa sa Batangas, ang tanging natitirang pamilya niya na tunay na nagmamahal sa kanya. Pero Adrian, kailangan iyon ni Lola Teresa. Alam mo namang kailangan niya ng gamot sa puso. Lola Teresa na naman, putol ni Rosalinda. Maris, ang pamilya rito ang priority mo. Ang pamilyang Cortez ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Huwag mong unahin ang ibang tao. Isang malalim na katahimikan ang namayani sa kusina. Ang tanging naririnig na lang ay ang tunog ng aircon na si Maris din ang nagbabayad ng kuryente. Sa sandaling iyon, isang bagay ang tila pumutok sa loob ni Maris. Hindi galit, kundi isang malamig na realisasyon. Para sa kanila, hindi siya tao. Hindi siya asawa. Isa lamang siyang ATM na may hininga. Tahimik na kinuha ni Maris ang kaniyang bag. Binuksan niya ang kaniyang pitaka at inilabas ang isang makapal na sobre. Pero bago niya iabot ito, mabilis niyang kinuha ang 2,000 piso at isiningit sa kaniyang medyas nang hindi nila napapansin. Isang maliit na pagsuway, pero iyon ang unang pagkakataon na may itinira siya para sa sarili niya. Ibinagsak niya ang sobre sa mesa. Ayan na ang pera, iyan ang buong bonus ko, pagsisinungaling niya, habang ang kaniyang boses ay tila galing sa malayo. Agad na kinuha ni Rosalinda ang sobre at binilang ang pera nang may kislap sa mga mata. Dapat lang. Oh, Adrian, heto ang pandagdag sa down payment ng bagong sasakyan mo.
Siguraduhin mong maganda ang mapipili mo. Salamat, Nay, nakangiting sagot ni Adrian. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, tumingin siya kay Maris, pero wala ring pasasalamat sa kaniyang mga mata. Magpalit ka na ng damit, Maris. Ang amoy mo ay amoy ospital. Nakakasuka. Tumalikod si Maris at naglakad paakyat sa kanilang silid. Ang bawat hakbang ay tila may bigat ng 1 tonelada. Pagpasok niya sa kwarto, hindi siya nagbukas ng ilaw. Naupo siya sa gilid ng kama at hinayaan ng dilim na bumalot sa kanya. Dito, sa silid na dapat ay pugad ng pagmamahalan. Tanging lamig at kalungkutan ang kaniyang nararamdaman. Kinuha niya ang kaniyang cellphone para i-check ang schedule niya bukas. Pero bago pa man niya mabuksan ang kaniyang email, isang notification ang lumitaw sa screen ng cellphone ni Adrian na naiwan pala sa ibabaw ng nightstand. Karaniwan, hindi pinapakialaman ni Maris ang gamit ng asawa. Naniniwala siya sa tiwala. Pero sa gabing ito, ang kaniyang intuisyon ay tila sumisigaw. May kung anong nagtulak sa kaniya na hawakan ang cellphone na iyon. Hindi nakalock ang screen. Isang mensahe mula sa isang pangalang B ang nakabukas. Mahal, nakabili na ako ng mga bagong gamit para sa bahay natin. Huwag kang mag-alala, malapit na nating makuha ang property sa Batangas. Konting tiis na lang sa ATM mo. I love you and our baby loves you too. Nanigas ang buong katawan ni Maris. Ang hangin sa kaniyang paligid ay tila naglaho. Property sa Batangas? Iyon ang lupang kinatatayuan ng bahay ng kaniyang Lola Teresa. Ang tanging mana na iniwan sa kaniya ng kaniyang yumaong ama. At ang sanggol, baby? Anong ibig sabihin nito? Bulong niya sa sarili, habang ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa sakit. Narinig niya ang mga yabag ni Adrian na paakyat ng hagdan. Mabilis niyang ibinalik ang cellphone sa dati nitong pwesto at humiga sa kama. Nagtutulog-tulugan, habang ang kaniyang puso ay tila sasabog na sa bilis ng tibok. Pumasok si Adrian, humuhuni pa ng isang kanta. Nararamdaman ni Maris ang pag-uga ng kama nang maupo ang asawa sa tabi niya. Narinig niya ang pagkuha nito ng cellphone at ang mahinang tunog ng pagtipa ng mensahe. Sa dilim, habang nakapikit ang mga mata, isang mainit na luha ang pumatak sa unan ni Maris. Hindi ito luha ng panghihinayang. Ito ay luha ng isang babaeng kakagising lang mula sa isang 15 taong bangungot. Hindi lang pala pera ang ninanakaw nila sa kanya. Ninanakaw din nila ang kaniyang kinabukasan, ang kaniyang dangal, at ang tanging alaala ng kaniyang ama. Konting tiis na lang, Maris, bulong niya sa kaniyang isipan, habang mahigpit na nakakuyom ang kaniyang mga palad sa ilalim ng kumot. Dahil sa oras na tumigil ang pag-ikot ng perang ito, makikita ninyo kung sino ang totoong walang silbi. Ang laban ay hindi pa nagsisimula, pero sa gabing iyon, ang gintong itlog ng pamilya Cortez ay tuluyan ng nabasag. At ang laman nito ay hindi ginto, kundi isang nagbabagang galit na nakahandang tumupok sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Ang gabi ay lumipas na parang isang mahabang bangungot, pero ang umaga ay hindi nagdala ng pag-asa kay Maris. Sa halip, dala nito ang mas matinding bigat ng katotohanan. Habang naghahanda siya ng almusal, ang paboritong sinangag at tuyo ni Adrian, pinagmamasdan niya ang kaniyang asawa. Ang lalaking minahal niya ng 15 taon, ang lalaking ipinaglaban niya sa kaniyang sariling pamilya, ay nakaupo sa harap niya na parang isang estranghero. Maris, alis ako mamaya. May out-of-town seminar kami sa Tagaytay hanggang bukas, sabi ni Adrian habang hindi tumitingin sa kanya. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Seminar? Akala ko ba sa susunod na buwan pa iyon? Tanong ni Maris, pilit na pinapanatiling patag ang kaniyang boses. Dito nagsimula ang laro ng mga mata. Saglit na napatigil si Adrian, uminom ng kape at saka tumango. Biglang nabago ang schedule. Kailangan nating maghabol ng quota. At nga pala, kailangan ni nanay nang sasama sa kanya mamaya. May pinapunta siyang espesyalista rito sa bahay. Espesyalista? Para saan? Hindi sumagot si Adrian. Tumayo siya, kinuha ang kaniyang bag, at hinalikan si Maris sa pisngi. Isang halik na dati ay nagbibigay sa kaniya ng init, pero ngayon ay parang haplos ng isang malamig na bangkay. Pagkaalis ni Adrian, hindi pa man nakakalayo ang sasakyan nito, ay dumating na ang espesyalista na sinasabi niya. Pero hindi ito doktor na nakaputi. Ito ay si Aling Ising, ang kilalang manghihilot
at gumagawa ng mga kakaibang halamang gamot sa kabilang barangay. At hindi lang siya nag-iisa, kasunod niya si Doña Rosalinda at ang dalawang kapitbahay na sina Aling Marites at Aling Presi, ang mga reyna ng tsismis sa kanilang lugar. Pasok, Aling Ising. Dito tayo sa sala, wika ni Rosalinda, nang may autoridad. Tumingin siya kay Maris na tila ba isa itong maruming basahan. Maris, halika rito. Huwag kang tatayo-tayo lang dyan. Kailangan mong sumunod sa sasabihin ni Aling Ising kung gusto mong magkaanak. Naramdaman ni Maris ang init na umakyat sa kaniyang mukha. Ang hiya ay tila sumasakal sa kaniya. Alam niyang sadyang isinama ni Rosalinda ang mga kapitbahay para saksihan ang kaniyang kahihiyan. Nay, kailangan po ba talagang may ibang tao? Mahinang reklamo ni Maris. Bakit? Nahihiya ka? Dapat lang na mahiya ka, Maris. 15 taon na kayong kasal ni Adrian, pero tuyot pa rin ang matris mo. Pinagtatawanan na tayo ng buong subdivision. Sasabihin nila, ang pamilya Cortez ay mawawala ng tagapagmana dahil sa isang baog na tulad mo, sigaw ni Rosalinda. Sapat na para marinig ng mga dumadaan sa labas ng gate. Pinilit ni Maris na manahimik. Naupo siya sa isang maliit na silya sa gitna ng sala. Habang pinapalibutan siya ng mga mapanuring mata, sinimulan ni Aling Ising ang paghaplos sa kaniyang tiyan gamit ang malapot at mabahong langis. Masyadong malamig ang matris mo, Neng, sabi ni Aling Ising habang dinidiinan ang bawat bahagi ng kaniyang puson. Parang may nakabara, marahil ay may mga kasalanan kang hindi pa naipagtatapat, kaya hindi ka binibiyayaan. Nagbulungan sina Aling Marites at Aling Presi. Kaya pala, baka naman may sumpa ang pamilya nila, rinig niyang sabi ng isa. Pagkatapos ng masakit na hilot, inilabas ni Rosalinda ang isang baso ng madilim at malapot na likido. Amoy palpa lang ay sapat na para masuka ang sinuman. Inumin mo ito, lahat. Iyan ang pinaka-epektibong pampaanak na nakuha ko pa sa probinsya. Huwag kang magtitira kahit isang patak, utos ng biyenan. Tumingin si Maris sa baso. Naalala niya ang mensahe sa cellphone ni Adrian kagabi, ang baby ni Bianca. Ang katotohanang habang pinapahirapan siya rito at pinapainom ng kung ano-anong lason, ang asawa niya ay malamang nakasama ang kaniyang pamilya sa ibang lugar. Uminom si Maris, nilunok niya ang mapait na likido, kasabay ng mapait na katotohanang bumabara sa kaniyang lalamunan. Bawat lagok ay parang sumpa. Isang sumpa na tinatanggap niya ngayon para sa mas malaking plano. Nang matapos ang ritual ng kahihiyan, umalis ang mga kapitbahay na dala-dala ang bagong kwento tungkol sa baog na asawa ni Adrian. Si Rosalinda naman ay pumasok sa kaniyang silid para magsyesta, pagkatapos makuha ang kasiyahang makitang nagdurusa ang kaniyang manugang. Naiwan si Maris sa sala, tinitiis ang hapdi sa kaniyang tiyan at ang panunuyot ng kaniyang lalamunan. Naglakad siya paakyat sa kanilang kwarto para kunin ang kaniyang gamit sa trabaho. Pero bago siya lumabas, napansin niya ang hamper ng maruming damit ni Adrian na hindi pa nadadala sa laundry. May kung anong nagtulak sa kanya na kapkapan ang mga bulsa ng pantalon ni Adrian. At doon, sa loob ng bulsa ng kaniyang suot na jacket kahapon, nahanap niya ang isang resibo. Hindi ito resibo mula sa isang seminar. Ito ay resibo mula sa isang mamahaling restaurant sa isang resort sa Batangas. At ang petsa? Kahapon ang tanghalian, ang oras na sinabi ni Adrian na nasa opisina siya. Pero ang mas nakakagimbal ay ang nakasulat sa likod ng resibo, na tila isang mabilis na note para sa isang tao. Reservation for 3, Adrian, Bianca, and baby Nathan. Birthday celebration. Billing address. 122 Village Saint, Batangas. Maristelas property. Nabitawan ni Maris ang resibo. Ang kaniyang mga tuhod ay nanghina kaya napaupo siya sa sahig. Hindi lang pala sila basta bumibisita sa lupa niya. Ginagawa na nilang address ang kaniyang property. Doon na ba sila nakatira? Sa bahay na pinaghirapan ng kaniyang ama habang siya ay narito sa Quezon City. Ginagawang alipin at pinapainom ng lason. Baby Nathan, bulong niya. May pangalan na ang bata. May buhay na sila roon, at ang selebrasyon na sinasabi sa resibo ay hindi lang basta birthday. Birthday iyon ng bata, sa mismong araw na sinabihan siya ni Adrian na kailangan niyang mag-overtime para sa kanilang future. Ang kaniyang cellphone ay biglang tumunog. Isang mensahe mula sa kaniyang imartrary na si Miguel. Ate, nakuha ko na ang medical records na hiningi mo.
Tama ang hinala natin. Noong 2014 pa, lumabas ang resulta ni Adrian. Ate, kailangan nating mag-usap. Hindi lang ito tungkol sa anak. May mas malalim pa silang itinatago tungkol sa utang ng kumpanya. Tumayo si Maris. Pinahid niya ang kaniyang mga luha at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahina at sunod-sunuran na asawa. Ang kaniyang mga mata ay tila naging kasing talim ng mga salitang narinig niya kanina mula kay Rosalinda. Sige, Adrian, ituloy mo ang selebrasyon mo sa Batangas, bulong niya sa salamin. Sulitin mo ang bawat sandali sa bahay ng tatay ko. Dahil hindi nyo alam, ang bawat sentimong ginagastos nyo ngayon ay ang huling perang makukuha nyo sa akin. At ang tuyot na matris na sinasabi nyo, iyon ang magiging huling problema nyo kapag natikman nyo ang bagsik ng isang babaeng wala nang natitira kundi ang kaniyang dangal. Lumabas si Maris ng bahay na may dalang bagong layunin. Hindi siya papasok sa trabaho ngayon. Pupunta siya kay Miguel, oras na para buksan ang totoong laban. Ang amoy ng malapot na langis mula sa ritual ni Aling Ising ay tila nakakapit pa rin sa balat ni Maris kahit pilit niya itong binura ng pabango. Habang lula ng jeepney patungo sa opisina ng kaniyang kapatid na si Miguel, ang bawat tingin ng mga kapwa pasahero ay tila isang mapanghusgang mata para sa kaniya. Pero hindi na iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanang nakatago sa loob ng envelope na hawak ni Miguel. Nang makarating siya sa opisina, agad siyang sinalubong ni Miguel. Baka sa mukha ng kanyang kapatid ang halo-halong galit at awa. Ate, ayaw ko sanang maniwala noong una. Pero ang ebidensya ang nagsasabi, bungad ni Miguel, habang inilalapag ang isang folder sa harap ni Maris. Binuksan ni Maris ang folder. Doon, sa isang opisyal na dokumento mula sa isang fertility clinic, 10 taon na ang nakakaraan, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Adrian Cortez. Ang resulta, azoospermia. Isang kondisyon kung saan walang sperm cell na nagagawa ang isang lalaki. 10 taon, Miguel. Bulong ni Maris, ang kaniyang boses ay nanginginig. 10 taon nila akong pinaluhod sa harap ng altar. 10 taon akong pinainom ng mga mapapait na gamot. 10 taon akong tinawag na baog at walang silbi ni Doña Rosalinda. Habang alam nilang dalawa na si Adrian ang may problema. Hindi lang yan ate, dagdag ni Miguel, ang kaniyang tono ay naging mas seryoso. Tiningnan ko rin ang mga bank accounts mo. Noong nakaraang buwan, may mga malalaking withdrawals na nangyari gamit ang forged signature mo. Adrian has been using your name to loan money from private lenders. Ang total? Umaabot na sa 8 milyong piso. At mukhang may kaugnayan ito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. May ginagawa siyang window dressing sa mga accounts para pagtakpan ang mga nawawalang pondo. Napahawak si Maris sa kaniyang ulo. Ang sakit ay tila isang martilyo na dumudurog sa kaniyang bungo. At ang bata, Miguel, ang baby na sinasabi sa mensahe, kung baog si Adrian, kaninong anak si Nathan? Nagkibit balikat si Miguel. Iyan ang kailangan nating alamin, pero ate, may mas malala pa. Ang lupain mo sa Batangas. Hindi lang nila basta binibisita yon. May mga dokumentong nagsasabing sinusubukan ni Adrian na ilipat ang titulo sa pangalan niya bilang sole heir mo sakaling may mangyari sa'yo. He's preparing for something big. Isang malamig na kilabot ang dumaloy sa likod ni Maris. Sakaling may mangyari sa kanya, ibig bang sabihin ay plano rin siyang iligpit ni Adrian pagkatapos siyang sipsipan ng bawat sentimo. Ano ang gagawin ko, Miguel? Gusto ko na silang iwan. Ngayon din, sabi ni Maris nang may determinasyon. Umiling si Miguel. Huwag muna ate. Kung aalis ka ngayon, ikaw ang lalabas na masama sa mata ng batas at ng mga tao. Iiwan mo ang mga utang na nakapangalan sa'yo. Kailangan nating maglaro ng matalino. Hayaan mong isipin nilang wala kang alam. Ipagpatuloy mo ang pagiging ATM nila habang dahan-dahan nating pinuputol ang mga koneksyon nila sa pera mo. Bumalik si Maris sa bahay ng mga Cortez ng hapon ding iyon. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay itinuring niyang tahanan ay tila naging isang malaking selda ngayon. Pagpasok niya, nadatnan niya si Doña Rosalinda, na masayang nagbibilang ng pera sa sala, ang pera ng bonus ni Maris. O Maris, nandyan ka na pala. Bakit parang namumutla ka? Siguro ay dahil sa bisa ng gamot ni Aling Ising. Mabuti yan, ibig sabihin ay naglilinis ang katawan mo, nakangising sabi ng matanda. Hindi sumagot si Maris.
Tumuloy siya sa kusina para uminom ng tubig. Pero bago siya makalampas, narinig niya ang pagtunog ng telepono sa sala. Pinindot ni Rosalinda ang speakerphone. "Hello, Adrian." "Oh, anak, kumusta ang seminar?" tanong ni Rosalinda. "Nay, maayos naman. Kasama ko na si Nathan dito sa pool. Tuwang-tuwa siya sa Batangas. Nay, nakuha mo na ba ang pirma ni Maris sa mga papel na iniwan ko sa drawer?" Ang boses ni Adrian ay malinaw na narinig ni Maris mula sa kusina. "Hindi pa, anak. Alam mo namang kailangan ng tamang timing. Pero huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para pumirma ang baog na yan. Masasakal din natin siya sa mga utang na iniwan mo. Kaya wala siyang magagawa kundi ibigay ang lupa," sagot ni Rosalinda nang may halong tawa. "Siguraduhin mo lang, Nay. Ayaw kong lumaking walang mamanahin ang anak ko." At si Bianca, naiinip na. Gusto na niyang lumipat sa Batangas ng tuluyan. Nabitawan ni Maris ang basong hawak niya. Ang pagkabasag ng bubog sa sahig ay kasing ingay ng pagkabasag ng huling piraso ng kaniyang pasensya. Agad na namatay ang tawag sa sala. Mabilis na pumasok si Rosalinda sa kusina, bakas ang gulat at takot sa kaniyang mukha. "Maris, kanina ka pa ba dyan?" tanong ni Rosalinda. Pilit na itinatago ang kaba. Tumingin si Maris sa kaniyang biyenan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, hindi siya yumuko. Hindi siya humingi ng paumanhin. Sa halip, lumapit siya kay Rosalinda nang may malamig na titig. "Nay, nabasag po ang baso. Parang ang tiwala ko kay Adrian. Nabasag na rin," wika ni Maris sa isang mahinahong boses na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. "Ano? Anong pinagsasabi mo? Napakadramatika mo talagang babae ka. Maglinis ka na lang dyan," singhal ni Rosalinda sabay talikod. Pero bago pa man makalayo ang matanda, hinawakan ni Maris ang kaniyang braso. "Nay, alam ko na ang sikreto ni Adrian. Alam ko na kung bakit wala tayong apo." Nanigas si Rosalinda sa kaniyang kinatatayuan. Ang kaniyang mukha ay nawalan ng kulay. Anong sikreto?" "Ang resulta ng test noong 2014, bulong ni Maris sa tainga ng biyenan. "Alam niyo po, di ba, na hindi ako ang may problema. Pero hinayaan niyo akong tawaging baog sa harap ng maraming tao. Hinayaan niyong uminom ako ng lason para lang protektahan ang ego ng anak niyo." Padabog na binawi ni Rosalinda ang kaniyang braso. "Wala kang ebidensya, kasinungalingan yan." "May ebidensya ako, Nay. At hindi lang yan ang alam ko. Alam ko rin ang tungkol kay Bianca at kay Nathan," patuloy ni Maris, habang dahan-dahang lumalabas ang isang mapait na ngiti sa kaniyang mga labi. "Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko muna sasabihin kay Adrian na alam ko na. Gusto ko munang makita kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa pera ko." Anong balak mo?" Nauutal na tanong ni Rosalinda. "Balak ko." Kinuha ni Maris ang isang piraso ng basag na bubog mula sa sahig. "Balak kong bawiin ang lahat ng ninakaw niyo sa akin. At magsisimula tayo sa selebrasyon ni Adrian sa Batangas. Sabihan niyo siya, Nay, magsaya na siya ngayon. Dahil ito na ang huling pagkakataon na makakatulog siya ng mahimbing." Iniwan ni Maris ang kaniyang biyenan na nanginginig sa gitna ng kusina. Pumanhik siya sa itaas at binuksan ang drawer ni Adrian. Doon, nahanap niya ang mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Isang deed of absolute sale para sa lupa sa Batangas. Kinuha ni Maris ang ballpen, pero imbes na ang kaniyang pangalan, isang mensahe ang isinulat niya sa tapat ng pirma. "See you at the 70th birthday party, Adrian. I have a surprise for the whole family." Itinago niya muli ang papel. Ang kaniyang plano ay nakalatag na. Ang gintong itlog ay tapos na sa pagbibigay ng ginto. Ngayon, oras na para sa anay na ubusin ang pundasyon ng pamilya Cortez mula sa loob. Ang pagbalik ni Adrian mula sa kaniyang seminar sa Tagaytay ay tila pagpasok ng isang masamang hangin sa loob ng bahay. Bitbit niya ang mga pasalubong, nakakanin at matatamis na ngiti. Ngunit para kay Maris, ang bawat galaw ng kaniyang asawa ay parang isang pelikulang alam na niya ang ending. "Maris, heto ang mga paborito mo. Pasensya ka na kung hindi ako nakatawag kagabi. Mahina ang signal sa resort na pinagstayan namin," wika ni Adrian habang inilalapag ang mga plastic bag sa mesa. Tumingin si Maris sa kaniyang asawa. Suot pa nito ang polo shirt na puti, at sa gilid ng kaniyang leeg, napansin ni Maris ang isang maliit at namumulang marka. Hindi ito kagat ng lamok. Isa itong hiki na pilit itinago ng kuwelyo.
Ayos lang, Adrian. Sanay na naman akong wala ka, sagot ni Maris sa isang matabang na tono. Kumusta ang seminar? Marami ka bang natutunan? Oo naman. Malaking tulong ito para sa promotion ko. At kapag naging manager na ako, hindi mo na kailangang mag-overtime sa ospital, pangako ni Adrian. Ang kaniyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Maris. Sa kabilang dako ng kusina, nakaupo si Doña Rosalinda, tahimik at tila balisa. Simula nang kumprontahin siya ni Maris kahapon tungkol sa resulta ng infertility test. Hindi na mapakali ang matanda. Panay ang sulyap niya kay Adrian, tila gustong magsumbong pero natatakot sa banta ni Maris. Nay, bakit ang tahimik niyo? Tanong ni Adrian. May nangyari ba habang wala ako? Mabilis na tumingin si Rosalinda kay Maris bago sumagot. Wala naman anak. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Maris, bakit hindi mo pa ihanda ang hapunan? Gutom na ang asawa mo. Habang nagluluto si Maris, narinig niyang pumasok si Adrian sa banyo para maligo. Ito ang pagkakataong hinihintay niya. Mabilis niyang kinuha ang bag ni Adrian na naiwan sa sofa. Hinalughog niya ang loob nito, mga papel, charger, at isang maliit na notebook. Sa likod ng notebook, may nakasingit na isang sobre mula sa isang kilalang bangko. Binuksan ito ni Maris. Hindi ito tungkol sa trabaho. Ito ay isang notice of foreclosure. Ang kumpanya ni Adrian ay nagdemanda sa kanya dahil sa hindi maipaliwanag na kakulangan sa pondo na umaabot sa 5 milyong piso. Kaya pala desperado kang makuha ang lupa ko, bulong ni Maris. Ngunit may isa pang papel sa loob, isang sulat kamay na resibo mula sa isang pribadong investigador. Mukhang hindi lang si Maris ang nagmamanman. Si Adrian din ay may ipinapagawa, ang paksa ng investigasyon. Bianca Salazar and her relationship with a certain Rico. Napatigil si Maris. Ibig bang sabihin ay nagdududa na rin si Adrian kay Bianca? Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Mabilis na ibinalik ni Maris ang mga papel at lumayo sa bag. Lumabas si Adrian na nagpapatuyo ng buhok, suot ang kaniyang pantulog. Maris, nakita mo ba ang cellphone ko? Parang naiwan ko sa bag, tanong ni Adrian. Nandyan lang iyan sa sofa, Adrian, sagot ni Maris. Pilit na pinapakalma ang kaniyang paghinga. Kinuha ni Adrian ang cellphone at agad na may tinawagan. Lumabas siya sa terrace para makipag-usap ng pribado. Pero hindi alam ni Adrian na ang baby monitor na dati ay binili nila para sa pangarap na anak ay nakakabit pa rin sa terrace at ang receiver ay nasa kusina, malapit kay Maris. Pinindot ni Maris ang receiver at inilapit ito sa kaniyang tainga. Bianca, makinig ka. Kailangan ko na ang pera. Sinabi mo sa akin na kapag binigay ko ang down payment para sa salon mo, dodoblehin mo ang investment ko sa loob ng 1 buwan. Nasaan na? Galit na bulong ni Adrian sa kabilang linya. Adrian, relax. Malapit na. Alam mo namang kailangan pa nating ayusin ang mga papel. Bakit hindi mo na lang pilitin ang asawa mong ibenta ang lupa sa Batangas? Sabi mo, yun ang magiging retirement fund natin kasama si Nathan. Sagot ng boses ni Bianca mula sa receiver. Nahihirapan ako, Bianca. Si Maris parang nagbabago na siya. At tungkol kay Nathan, bakit tuwing bibisita ako, laging wala si Rico sa bahay niyo? Sabi mo, pinsan mo siya, pero bakit ang mga kapitbahay niyo tinatawag siyang asawa mo? Tumahimik ang kabilang linya. Adrian, huwag kang gumagawa ng kwento. Pinsan ko si Rico. Si Nathan ay anak mo. Huwag mong idamay ang bata sa problema natin sa pera. Siguraduhin mo lang, Bianca. Dahil kapag nalaman kong niloloko mo ako, hindi lang si Maris ang mawawalan. Pati ikaw, isasama ko sa pagbagsak ko. Ibinaba ni Adrian ang telepono. Sa kusina, napaupo si Maris sa isang silya. Ang kaniyang hinala ay tama. Si Adrian ay biktima rin ng sarili niyang kataksilan. Si Bianca ay ginagamit lang siya para sa pera. At ang batang si Nathan ay malamang na hindi rin kaniya. Isang malaking circus. Tawa ni Maris nang walang tunog. Isang pamilya ng mga manloloko na niloloko ang isa't isa. Pumasok si Adrian sa kusina, bakas ang tensyon sa kaniyang mukha. Maris, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan, Adrian? Inilapag ni Adrian ang mga papel ng Deed of Absolute Sale sa mesa. Ang mga papel na isinulat ni Maris ng mensahe kahapon. Pero mukhang hindi ito napansin ni Adrian dahil sa kaniyang pagmamadali. Kailangan mo nang pirmahan ito. Ngayon na, may buyer na ako para sa lupa mo sa Batangas. Ang perang makukuha natin ay gagamitin natin para sa kinabukasan natin.
Lilipat tayo sa isang mas malaking bahay. Magkakaroon tayo ng bagong buhay. Pagsisinungaling ni Adrian, habang hinahawakan ang kamay ni Maris. Tumingin si Maris sa kamay ni Adrian. Ang kamay na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay tila isang kadena na gustong humila sa kanya sa putikan. Bagong buhay, Adrian? O pambayad sa 5 milyong ninakaw mo sa kumpanya mo? Tanong ni Maris habang tinititigan ng diretso ang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Paano? Paano mo nalaman? At ang tungkol kay Bianca at kay Rico, Adrian, akala mo ba ay habang buhay akong magiging bulag? Patuloy ni Maris. Alam ko ang lahat. Alam ko ang bawat kasinungalingan niyo ni nanay. Adrian, anak! Sinabi ko na sa'yo, alam na niya, sigaw ni Rosalinda, na biglang lumabas mula sa kaniyang silid. Alam na niya ang tungkol sa test mo noong 2014. Napabitaw si Adrian sa kamay ni Maris. Ang kaniyang mukha ay naging kasing putla ng papel na hawak niya. Ang maskara ng pagiging mabuting asawa ay tuluyan ng natanggal. At ang lumitaw ay ang mukha ng isang desperadong kriminal. Maris, makinig ka. Magpapaliwanag ako, nauutal na sabi ni Adrian. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Adrian, malamig na sagot ni Maris. Pirma? Gusto mo ng pirma ko? Kinuha ni Maris ang ballpen at mabilis na isinulat ang kaniyang pangalan sa dokumento. Pero hindi sa tapat ng seller, isinulat niya ito ng malaki sa gitna ng papel, kasabay ng salitang void. Hindi niyo makukuha ang lupa ko, at hindi niyo na makukuha ang kahit isang sentimo sa akin, wika ni Maris. Mula sa araw na ito, tapos na ang pagiging ATM ko sa pamilyang ito. Maris, huwag mong gawin ito. Mabubulok ako sa kulungan. Sigaw ni Adrian, akmang hahawakan ng kaniyang balikat. Diyan ka naman nararapat, di ba? Sa tabi ng mga katulad mong magnanakaw, sagot ni Maris. Kinuha niya ang kaniyang bag at naglakad patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Habol ni Rosalinda. Sa abogado ko. At Adrian, huwag mo nang subukang tawagan si Bianca. Dahil bago ako umalis sa ospital kanina, ipinadala ko na sa kumpanya mo ang lahat ng ebidensya ng pangungupit mo. Bukas na bukas, hindi lang foreclosure ang haharapin mo. Warrant of arrest na ang sasalubong sa'yo. Lumabas si Maris ng bahay sa gitna ng malakas na ulan. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya giniginaw. Ang init ng kaniyang galit at ang liwanag ng katotohanan ang nagsilbing kaniyang proteksyon. Ang labanan ay dinala na niya sa susunod na antas, ang pagbuwag sa kaharian ng mga Cortez, bago pa man sumapit ang kaniyang huling pasabog sa 70th birthday party ni Rosalinda. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nakatayo si Maris sa harap ng gate ng kaniyang kapatid na si Miguel. Basang-basa siya, nanginginig ang mga balat, pero ang kaniyang mga mata ay hindi kakikitaan ng pagsisisi. Ang maliit na maletang dala niya ay naglalaman lamang ng kaniyang mga damit at ang kaniyang dangal, ang tanging mga bagay na hindi nagawang nakawin ng pamilya Cortez sa kaniya. Ate, Diyos ko, anong nangyari? Gulat na tanong ni Miguel nang buksan ang pinto. Hindi sumagot si Maris. Pumasok siya sa loob at naupo sa sofa. Doon sa katahimikan ng tahanan ng kaniyang kapatid, dahan-dahang kumawala ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito luha ng panghihinayang para kay Adrian, kundi luha ng paglaya mula sa 15 taong pagkaalipin. Tapos na, Miguel, umalis na ako, bulong ni Maris, habang inaabutan siya ng tuwalya ng kaniyang kapatid. Void na ang lahat, wala na silang makukuha sa akin. Mabuti, ate, tama ang ginawa mo, seryosong sagot ni Miguel. Pero kailangan nating maging mabilis. Siguradong gagawa ng paraan si Adrian para baliktarin ang sitwasyon. Hindi nagkamali si Miguel. Hindi pa man natutuyo ang buhok ni Maris, sunod-sunod na ang dating ng mga mensahe sa kaniyang cellphone. Maris, nasaan ka? Bumalik ka rito? Huwag mong gawin ito sa amin ni nanay. Nagkolapse si nanay dahil sa ginawa mo. Maawa ka naman, pamilya tayo. Iyan ang unang mensahe ni Adrian. Isang klasikong paraan ng manipulasyon. Sinundan ito ng isa pa makalipas ang 10 minuto. Kung akala mo ay matatakot mo ako sa banta mo, nagkakamali ka. Pag-aari ko rin ang bahay na ito at ang lahat ng perang kinita mo dahil asawa kita. Babalik ka rito o kakasuhan kita ng abandonment. Binasa ni Maris ang bawat salita ng walang emosyon. Dati, ang mga salitang ito ay sapat na para mapauwi siya ng mabilis at humingi ng tawad. Pero ngayon,
Parang mga tuyong dahon na lang ang mga ito na tinatangay ng hangin. Huwag mong sasagutin ate, paalala ni Miguel. Hayaan mo silang magwala. Mas marami silang ingay, mas marami silang pagkakamaling magagawa. Kinabukasan, sinimulan ni Maris at Miguel ang kanilang audit of justice. Sa tulong ng kaniyang mga koneksyon sa ospital, nalaman ni Maris na ang mga HMO at insurance claims na dati niyang inaasikaso para sa pamilya Cortez ay may mga irregularidad. Ginamit ni Adrian ang kaniyang access para mag-claim ng mga pekeng gamot at procedures para makuha ang cash. Ate, hindi lang ito simpleng pangungupit. Large-scale fraud ito, wika ni Miguel habang tinitingnan ang mga dokumento. At dahil ikaw ang gwarantor sa karamihan ng mga papeles, ikaw ang hahabulin ng kumpanya kung hindi natin mapapatunayan na pineke ang pirma mo. Gawin mo ang lahat, Miguel. Ibigay natin ang lahat ng ebidensya sa awtoridad, sagot ni Maris. Habang abala sila sa pag-aayos ng kaso, isang tawag ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ito ni Maris. Hello, Maris? Isang boses ng babae ang narinig niya. Malambing pero may halong kaba. Sino ito? Si Bianca ito, ang kaibigan ni Adrian. Napatigil si Maris. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Kaibigan? O ang babaeng bumubuhay sa asawa ko gamit ang pera ko? Makinig ka, Maris. Hindi ako tumatawag para makipag-away. Gusto ko lang sabihin sa'yo na nagkamali ako. Akala ko ay mayaman si Adrian. Akala ko ay siya ang nagmamay-ari ng bahay sa Batangas. Mabilis na paliwanag ni Bianca. Ngayon, tinatakasan niya ang mga utang niya at pati ako ay dinadamay niya. Kaninang umaga, may mga lalaking pumunta rito sa amin. Hinahanap siya, mga loan sharks. At anong gusto mong gawin ko, Bianca? Bayaran ang utang niya para sa'yo? Tanong ni Maris. Hindi, gusto ko lang humingi ng tawad at may ibibigay akong impormasyon sa'yo. Isang bagay na hindi mo alam tungkol sa 70th birthday party ni Doña Rosalinda. May plano sila, Maris. Isang plano na sisira sa'yo ng tuluyan sa harap ng maraming tao. Bakit mo ito ginagawa, Bianca? Dahil ba iniwan ka na ni Adrian? Ginagawa ko ito dahil kailangan kong protektahan ang anak ko. At nalaman ko na hindi pala si Adrian ang ama ni Nathan. At balak ni Adrian na gamitin ang bata para makuha ang awa ng mga tao at pilitin kang pirmahan ang lahat ng ari-arian mo sa party. Natahimik si Maris. Alam na niya ang tungkol sa bata, pero ang malaman na balak pa rin siyang hiyain at gamitin ng pamilya Cortez sa isang pampublikong okasyon ay nagdagdag ng gatong sa kaniyang galit. Salamat sa impormasyon, Bianca, pero huwag mong isipin na dahil dito ay kakampi na kita, malamig na sabi ni Maris bago ibaba ang telepono. Hinarap niya si Miguel. Miguel, kailangan nating baguhin ang plano. Hindi muna tayo magdedemanda ngayon. Bakit ate? Anong balak mo? Sabi nila ay may surprise sila para sa akin sa party ni Rosalinda. 'Di ba? Sige, hahayaan ko silang maghanda. Hahayaan ko silang gumastos ng huling sentimo na mayroon sila para sa marangyang okasyon na iyon. At doon, sa harap ng lahat ng mga taong gusto nilang pahangain, doon ko sila ruragasa. Are you sure, ate? Magiging mapanganib iyon, babala ni Miguel. 15 taon akong naging ATM nila, Miguel. Panahon na para maging judge at executioner naman ako. I want them to feel the hiya they've been feeding me for years. I want it to be public. I want it to be final. Lumipas ang mga araw. Nanatiling tahimik si Maris, hindi sinasagot ang mga tawag ni na Adrian at Rosalinda. Sa isip ng mga Cortez, marahil ay natakot si Maris o nagtatago lang. Ipinagpatuloy nila ang paghahanda para sa Grand 70th birthday party ni Doña Rosalinda sa isang marangyang hotel sa Makati. Inutang nila ang bawat sentimo ng down payment, umaasang sa gabi ng party ay mapipilit nila si Maris na isuko ang lupain sa Batangas para mabayaran ng lahat. Dumating ang araw ng selebrasyon. Ang ballroom ng hotel ay puno ng mga bulaklak, mamahaling pagkain, at mga panauhing mula sa alta sosyedad. Si Doña Rosalinda ay nakasuot ng isang makinang na gown, habang si Adrian ay pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kaniyang pilit na ngiti. Wala si Maris. Hanggang sa magsimula ang programa, wala ang anino ng gintong itlog. Nasaan na ang asawa mo, Adrian? Sabi mo ay darating siya, bulong ni Rosalinda sa kaniyang anak habang nasa backstage sila. Darating yun, Nay.
Wala siyang choice. Alam niyang kapag hindi siya sumipot, ipapahiya natin siya sa harap ng lahat ng kaibigan niya, sagot ni Adrian. Eksaktong 8:00 ng gabi, ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay. Isang spotlight ang tumutok sa pintuan. Ang mga panauhin ay napalingon. Bumukas ang pinto, pumasok si Maris. Ngunit hindi siya suot ang simpleng damit na nakasanayan nila. Nakasuot siya ng isang midnight blue na gown na tila nagniningning sa dilim. Ang kaniyang buhok ay nakaayos at ang kaniyang tindig ay puno ng awtoridad. Sa kaniyang tabi, naglalakad ang kaniyang kapatid na si Miguel. Dala ang isang itim na briefcase. Ngumiti si Maris kay Adrian mula sa malayo. Isang ngiti na hindi nagbibigay ng init, kundi nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Let the party begin, bulong ni Maris sa kaniyang sarili. Ang bawat yabag ni Maris sa pulang alpombra ng hotel ballroom ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang bulungan ng mga panauhin ay naging parang musikang nagpapatibay sa kaniyang loob. Sa gitna ng karangyaan, sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, nakita niya ang mukha ni na Adrian at Doña Rosalinda. Ang kanilang gulat ay mabilis na napalitan ng pilit ng ngiti para sa mga bisita, ngunit ang kaba sa kanilang mga mata ay hindi nakaligtas sa paningin ni Maris. Maris, salamat naman at nakarating ka, bati ni Adrian, habang mabilis na lumalapit. Akmang hahawakan niya ang bewang ni Maris para ipakita sa lahat na maayos sila. Ngunit mabilis na umiwas ang asawa. Huwag ngayon, Adrian. Maraming tao, malamig na wika ni Maris. Narito ako para sa nanay mo, hindi ba? Lumapit din si Doña Rosalinda. Suot ang kaniyang pinakamahal na gown at ang kuwintas na binili ni Maris noong nakaraang anibersaryo. Mabuti naman at natauhan ka, Maris. Mamaya, pagkatapos ng speech ko, tatawagin kita sa stage. Alam mo na ang gagawin mo, 'di ba? Isang simpleng pirma lang sa harap ng mga saksi at tapos na ang lahat ng gulo natin. Ngumiti si Maris, isang ngiti na tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Huwag kayong mag-alala, Nay. May inihanda akong regalo na hinding-hindi nyo malilimutan. Nagsimula ang programa. Ang host ay nagsalita tungkol sa dakilang buhay ni Doña Rosalinda Cortez. Pinuri ang kaniyang pagiging ina at ang kaniyang matagumpay na pamilya. Sa bawat papuri, lalong tumataba ang puso ng matanda. Hindi alam na ang kaniyang trono ay gawa lamang sa buhangin na unti-unti nang tinatangay ng agos. Dumating ang highlight ng gabi. Umakyat si Doña Rosalinda sa stage, puno ng kakinangan. Sa gabing ito, nais kong pasalamatan ang aking kaisa-isang anak na si Adrian at ang kaniyang asawa na si Maris. Wika ni Rosalinda sa mikropono. Sila ang haligi ng aking kaligayahan at bilang tanda ng pagkakaisa ng aming pamilya, may isang mahalagang anunsyo si Adrian. Tumayo si Adrian at dinala ang mga dokumento. Ang plano nila ay tawagin si Maris, ipresenta ang donasyon ng lupa sa Batangas bilang bahagi ng Cortez Foundation at pilitin si Maris na pumirma sa harap ng mga kamera para hindi na ito makatanggi. Bago ang lahat, singit ni Maris habang dahan-dahang tumatayo mula sa VIP table. Nais ko munang ipakita ang isang tribute video na inihanda ko para sa pamilyang Cortez. Isang pagbabalik tanaw sa 15 taon nating pagsasama. Tumango si Miguel sa tech booth. Ang mga ilaw ay namatay. Ang malaking LED screen sa gitna ng stage ay nagliwanag. Sa unang 5 segundo, lumabas ang mga larawan ng kasal ni Maris at Adrian. Ang mga tao ay nagsimulang mag-aw sa kakutian. Pero biglang nagbago ang musika. Mula sa isang love song, naging isang mabilis at nakakakaba na tunog ang maririnig. Ang sumunod na lumabas sa screen ay hindi na larawan ng pamilya. Isang screenshot ng medical report ni Adrian noong 2014 ang bumungad sa lahat. Malinaw na nakasulat, Adrian Cortez, infertile. Ang bulungan sa ballroom ay naging parang huni ng mga bubuyog. Nanigas si Adrian sa kaniyang kinatatayuan. Ang mukha ni Rosalinda ay naging kasing putla ng kaniyang gown. Ano ito? Patayin niyo yan, sigaw ni Adrian sa mga waiter. Pero walang gumagalaw. Hindi pa natapos doon. Ang susunod na slide ay mga larawan ni Adrian at Bianca sa resort sa Batangas, kasama ang batang si Nathan. Sinundan ito ng mga screenshots ng usapan nila tungkol sa paggamit kay Maris bilang ATM.
at ang planong agawin ang kaniyang lupa. Ngunit ang pinakamatindi ay ang huling video, isang voice recording ni Doña Rosalinda habang sinasabi niyang, "Huwag mong sasabihin sa baog na yan na ikaw ang may problema, Adrian. Gamitin mo siya hanggang sa makuha natin ang lahat ng gusto natin." Ang buong ballroom ay nabalot ng nakabibinging katahimikan bago sumabog ang malakas na hiyawan at usap-usapan ng mga panauhin. Ang mga kaibigan ni Rosalinda sa alta sosyedad ay nagtatakip ng mukha sa hiya, habang ang iba ay kinuha ang kanilang mga cellphone para i-record ang eksena. Naglakad si Maris patungo sa stage. Ang kaniyang boses, kahit walang mikropono, ay narinig ng lahat dahil sa sobrang tahimik ng paligid. "Happy 70th birthday, Nay," wika ni Maris habang nakatingin ng diretso sa kaniyang biyanan. "Iyan po ang regalong nararapat sa 15 taon ninyong panloloko. Maris, sisirain kita, kakasuhan kita," sigaw ni Adrian, akmang susugurin ng asawa. Agad na humarang si Miguel at ang 2 security guards na dala nila. "Huwag kang lalapit, Adrian. Ang mga dokumentong hawak mo, peke ang mga iyan, pero ang mga warrant of arrest na paparating, iyan ang totoo." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng ballroom. 4 na mga lalaking nakabarong at may dalang mga lintsana ang pumasok. Mga operatiba mula sa National Bureau of Investigation. "Adrian Cortez, iniaaresto ka namin sa kasong qualified theft at falsification of public documents na isinampa ng kumpanya mo at ng iyong asawa," wika ng opisyal. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Adrian habang pinapuspasan siya sa harap ng kaniyang mga kaibigan at kliyente. Si Doña Rosalinda naman ay napaupo sa stage. Ang kaniyang korona ay nalaglag at ang kaniyang dangal ay tuluyan ng nadurog. "Maris, maawa ka," iyak ni Rosalinda, pilit na humahawak sa laylayan ng gown ni Maris. Tumingin si Maris sa ibaba, sa babaeng dati ay kinatatakutan niya. "Naawa ako sa inyo ng 15 taon, Nay. Binigay ko ang lahat. Pero sa gabing ito, ang awa ko ay tuyo na. Ang tanging natitira sa akin ay ang hustisya." Iniwan ni Maris ang ballroom habang ang pamilya Cortez ay kinakaladkad ng katotohanan. Sa labas ng hotel, ang malamig na hangin ng Makati ay sumalubong sa kanya. Hindi na siya nanginginig. Hindi na siya natatakot. Ang gintong itlog ay hindi lang basta nabasag. Ito ay muling nabuo bilang isang babaeng malaya, matatag, at handang harapin ang bukang liwayway ng kaniyang bagong buhay. Ang gabi ng marangyang selebrasyon ay nagtapos sa isang malagim na katahimikan sa loob ng ballroom. Ngunit sa labas, sa mundo ng social media at balita, ito ay tila isang sumasabog na bulkan. Ang video ng pagkapahiya ni Adrian at ang pag-aresto sa kanya ay mabilis na kumalat. Ang pamilya Cortez, na dating tinitingala sa kanilang subdivision at sa simbahan, ay naging sentro ng pambansang usap-usapan. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng init sa mansyon ng mga Cortez sa Quezon City. Ang bahay na dati ay puno ng utos at sigaw ni Doña Rosalinda ay tila naging isang libingan. Nakaupo si Rosalinda sa kaniyang magarbo ngunit malamig na sala. Ang kaniyang mga mata ay namumula at maga sa magdamag na pag-iyak. Sa kaniyang harap ay ang mga dyaryo at ang kaniyang cellphone na hindi tumitigil sa pag-ring mula sa mga kumpanyang naniningil ng utang. Ang kaniyang mga kaibigan sa alta sosyedad, wala ni isa ang sumasagot sa kaniyang mga tawag. Ang lahat ay tila naglaho na parang bula nang mawala ang kinang ng kaniyang pangalan. "Nay, kailangan nating magpiyansa para kay Adrian," wika ng bunsong anak na si Paulo, na ngayon lang nagpakita matapos magtago sa kaniyang mga bisyo. "Saan tayo kukuha ng pera, Paulo?" Paos na sagot ni Rosalinda. "Ang lahat ng accounts natin ay naka-freeze. Ang credit cards ko declined na lahat. Pati ang kuryente at tubig may notice na ng putol." Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim na selda, nakaupo si Adrian. Ang kaniyang mamahaling barong ay gusot-gusot na, at ang kaniyang mukha ay bakas ng desperasyon. Sa bawat minutong lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng kaniyang mga nagawa. Ngunit ang mas masakit sa kanya ay hindi ang rehas, kundi ang balitang natanggap niya mula sa kaniyang abogado. "Si Bianca, nasaan siya?" tanong ni Adrian sa kaniyang abogado. "Wala na siya, Adrian. Iniwan na niya ang apartment niya sa Batangas.
Tinangay niya ang lahat ng gamit at ang perang natitira sa joint account niyo, sagot ng abogado. At may iniwan siyang sulat. Heto, binasa ni Adrian ang maikling sulat. Ang bawat salita ay parang asidong tumutunaw sa kaniyang puso. Adrian, salamat sa 12 milyong piso. Hindi ko na kailangang magpanggap na mahal kita. At tungkol kay Nathan, tama ang hinala mo. Anak siya ni Rico. Salamat sa pagiging stepfather na nagbayad ng lahat. Huwag mo na kaming hahanapin. Nabitawan ni Adrian ang sulat. Napasandal siya sa malamig na pader ng selda at humagulgol. Ang lahat ng kaniyang tinaya, ang kaniyang asawa, ang kaniyang dangal, ang kaniyang trabaho, ay para lamang sa isang kasinungalingan. Pinagpalit niya ang ginto para sa tanso. Samantala, bumalik si Maris sa bahay ng mga Cortez. Hindi para bumalik bilang asawa, kundi para kunin ang huling piraso ng kaniyang nakaraan. Kasama niya si Miguel at 2 security personnel. Pagpasok niya, sinalubong siya ni Rosalinda. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Wala na ang kakinangan, wala na ang autoridad. Maris, anak, gumagapang na lumapit si Rosalinda sa kanya. Maawa ka, alam kong nagkamali kami, pero pamilya pa rin tayo. Huwag mo namang hayaang mabulok si Adrian sa kulungan. Ikaw lang ang may pera, ikaw lang ang makakapagligtas sa amin. Tumingin si Maris sa kaniyang biyenan. Walang galit sa kaniyang mga mata, tanging pagod at isang malalim na desisyon. Nay, 15 taon niyo akong ginawang alipin. 15 taon kong binayaran ang bawat luho niyo, habang tinatawag niyo akong walang silbi, mahinahong wika ni Maris. Ngayon, ang hinihingi niyo ay awa. Nasaan ang awa niyo noong pinapainom niyo ako ng lason, para lang protektahan ang kasinungalingan ng anak niyo? Maris, nagmamakaawa ako. Kukunin ng bangko ang bahay na ito sa susunod na linggo. Saan kami pupunta? Iyak ni Rosalinda. Iyan ang kailangan niyong harapin, Nay. Ang tawag dyan ay hustisya. Ang bahay na ito ay kukunin ng bangko dahil sa mga utang ni Adrian na hindi niya mabayaran. At ang lupa sa Batangas, ligtas iyon. Hinding-hindi niyo na yon mahahawakan, patuloy ni Maris habang inilalabas ang kaniyang huling maleta. Ate, handa na ang sasakyan, tawag ni Miguel mula sa pinto. Bago lumabas, huminto si Maris sa tapat ng altar ng bahay. Kinuha niya ang maliit na litrato ng kanyang ama na itinago niya doon. Pa, malaya na ako, bulong niya sa sarili. Lumingon siya huling beses kay Rosalinda na nakahandusay sa sahig ng sala. Nay, huwag na kayong mag-alala sa akin. Mag-alala kayo sa sarili niyo. Dahil ang mundong itinayo niyo sa pang-aapi ay tuluyan ng gumuho. At sa pagkakataong ito, walang Maris na sasalo sa inyo. Sumakay si Maris sa sasakyan. Habang dahan-dahang lumalayo ang mansyon ng mga Cortez sa kaniyang paningin, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kaniyang dibdib. Ang kastilyo ng mga kasinungalingan ay naging abo na. Ang sumunod na mga araw ay naging mabilis. Ang kumpanya ni Adrian ay pormal nang nagsampa ng kaso. Dahil sa dami ng ebidensya ng qualified theft, walang piyansang inirekomenda ang korte. Ang balitang si Bianca ay tumakas kasama ang kaniyang totoong asawa at anak ay naging huling pako sa kabaong ng katinuan ni Adrian. Si Doña Rosalinda naman, kasama ang kaniyang anak na si Paulo, ay napilitang lumipat sa isang maliit na paupahang kwarto sa isang squatters area. Ang lugar na dati ay kaniyang kinandidirihan. Doon, ang dating reyna ng Quezon City ay naglalaban ng damit ng ibang tao para lamang may makain. Ang kaniyang mga alahas, na ibenta na lahat para sa mga abogado na hindi rin naman nagawang iligtas ang kaniyang anak. Ang karma ay hindi laging mabilis, pero kapag dumating ito, sinisiguro nitong ang bawat patak ng luhang idinulot mo sa iba ay babalik sa iyo ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Si Maris ay nakatayo ngayon sa kaniyang property sa Batangas. Ang bahay ng kaniyang ama ay maayos na muli. Ang simoy ng dagat ay tila humahaplos sa kaniyang mukha, nagbubura sa bawat bakas ng pait ng nakaraan. Wala na ang ATM, wala na ang gintong itlog. Ang narito na ngayon ay ang isang babaeng marunong magmahal sa sarili bago sa iba. Ngunit ang kaniyang misyon ay hindi pa tapos, dahil alam ni Maris, marami pang ibang Maris doon na kasalukuyang nakakulong sa sarili nilang mga kastilyo ng kasinungalingan, at handa siyang maging liwanag para sa kanila. Ang katahimikan sa Batangas ay iba sa katahimikan sa Quezon City. Sa mansyon ng mga Cortez, ang katahimikan
ay laging may dalang kaba, isang babala na anumang oras ay sisigaw si Doña Rosalinda o magdadabog si Adrian. Pero dito sa Batangas, sa lumang bahay ng kaniyang ama na nakaharap sa asul na dagat, ang katahimikan ay parang isang mainit na yakap. Isang buwan na ang nakalipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga kasinungalingan. Isang buwan na ring malaya si Maris. Nakaupo siya sa balkonahe, humihigop ng mainit na kapeng barako, habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Sa tabi niya ay si Lola Teresa, na dahan-dahang nagsusuklay ng kaniyang mahabang puting buhok. Maris, apo, mukhang nakakatulog ka na ng mahimbing, puna ni Lola Teresa nang may ngiti. Opo, La, parang ngayon lang uli ako humihinga ng tama, sagot ni Maris. Dati, bawat paggising ko, iniisip ko agad kung sapat ba ang pera ko para sa luho nila. Ngayon, iniisip ko na lang kung anong itatanim nating bulaklak sa garden. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, hindi nakalimutan ni Maris ang kaniyang mga pinagdaanan. Hindi para magtanim ng galit, kundi para magsilbing aral. Noong nakaraang linggo, formal nang lumabas ang desisyon ng korte sa annulment ng kanilang kasal ni Adrian. Dahil sa dami ng ebidensya ng panloloko, psychological incapacity, at ang katotohanang itinago ang kaniyang pagkabaog, mabilis na napawalang bisa ang kanilang pagsasama. Ang balita mula sa kumpanya ni Adrian ay mas malala pa. Bukod sa kasong qualified theft, nadiskubre rin na may mga kasama si Adrian sa loob ng kumpanya na tumulong sa kaniya sa pagmamanipula ng pondo. 10 taon ang inihatol na pagkakakulong sa kanya. Biglang tumunog ang gate ng bahay. Si Miguel ang dumating, may dalang mga dokumento at isang maliit na box ng ensaymada. Ate, good morning, bati ni Miguel. May dala akong balita at may sulat din para sa'yo. Naupo si Miguel sa tapat ni Maris. Tapos na ang liquidation ng mga properties ni Adrian. Ang bahay sa Quezon City ay na-foreclose na talaga. Bukas na ang huling araw ng pamilya Cortez doon. Inilipat na si Rosalinda sa isang maliit na paupahan sa labas ng syudad. Inabot ni Miguel ang isang lukot na sobre. Galing ito sa selda ni Adrian. Pinakiusap niya sa abogado niya na iabot sa iyo. Tinitigan ni Maris ang sobre. Sa loob ng ilang sandali, bumalik sa kaniyang isipan ang lahat ng masasayang alaala nila noong bago pa sila ikasal, ang mga pangako ni Adrian, ang mga pangarap na binuo nila. Pero ang mga alaalang iyon ay mabilis na natakpan ng imahe ng 70th birthday party at ang mukha ni Bianca. Binuksan ni Maris ang sulat. Ang sulat kamay ni Adrian ay nanginginig. Maris, hindi ko alam kung paano magsisimula. Siguro ay galit ka pa rin sa akin at karapat-dapat lang ako doon. Dito sa loob, bawat gabi ay naaalala ko kung paano kitang minaltrato. Tama ka, naging biktima rin ako ng sarili kong ego. Pinagpalit ko ang tanging taong tunay na nagmahal sa akin para sa mga bagay na panandalian lang. Patawarin mo ako, Maris. Hindi ko nahihilingin na balikan mo ako dahil alam kong hindi ko na nararapat ang pag-ibig mo. Sana ay maging masaya ka. Dahan-dahang itinupi ni Maris ang sulat. Walang luhang pumatak. Walang galit na sumabog. Ang naramdaman lang niya ay isang malalim na pagpapakawala. Ate, anong sasabihin mo? Tanong ni Miguel. Wala, Miguel. Ang patawarin siya ay para sa katahimikan ng puso ko. Hindi para bumalik sa dati, sagot ni Maris. Hayaan natin siyang pagbayaran ang kaniyang mga kasalanan sa batas. Iyon ang kaniyang karma. Tumayo si Maris at pumasok sa loob ng bahay. Sa sala, nakalatag ang mga plano para sa kaniyang bagong proyekto, ang Maristelas Haven, a training center for medical interpreters. Hindi lang ito basta negosyo. Ang layunin ni Maris ay kumuha ng mga kababaihang biktima ng domestic abuse at financial control ng kanilang mga asawa. Tuturuan niya sila ng kasanayan sa medical translation para magkaroon sila ng sariling kita at hindi na kailangang dumepende sa mga taong umaabuso sa kanila. Miguel, handa na ang mga permit? Tanong ni Maris. Opo, ate. Maraming mga non-government organizations ang gustong makipag-partner sa atin nang marinig nila ang kwento mo. Sabi nila, inspirasyon ka raw ng mga kababaihan na gustong bumangon mula sa pagkakalugmok. Napangiti si Maris. Ang dating ATM ng pamilya Cortez ay isa na ngayong simbolo ng pag-asa. Kinahapunan, naglakad-lakad si Maris sa dalampasigan. Nakita niya ang mga bata na naglalaro sa buhangin. Naalala niya ang pangarap niyang magkaroon ng sariling anak
Dati, ang akala niya ay tapos na ang buhay niya dahil hindi siya naging ina. Pero ngayon, napagtanto niya na marami siyang pwedeng maging anak. Ang mga kababaihang tutulungan niya, ang komunidad na kaniyang palalakasin. Ang kaniyang cellphone ay muling tumunog, isang unknown number. Hello? Maris? Si Rosalinda ito. Ang boses ng matanda ay basag at puno ng pagmamakaawa. Nabalitaan ko ang tungkol sa center mo. Baka pwede mo akong tulungan. Wala na kaming makain ni Paulo. Ang anak mo, ang anak kong si Adrian, wala na siyang magagawa para sa amin. Huminga ng malalim si Maris. Nararamdaman niya ang pait, pero hindi na niya hinayaang lasunin nito ang kaniyang araw. Nay, ang tulong na maibibigay ko sa inyo ay ang huling perang ipinadala ko sa abogado ni Miguel para sa inyong basic needs sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos niyan, kailangan nyo nang tumayo sa sarili nyong mga paa. Huwag nyo na akong tatawagan uli. Ang ugnayan natin ay naputol na sa gabing iniwan ko ang bahay nyo. Maris, sandali! Pinatay ni Maris ang tawag at idinisable ang kaniyang SIM card. Iyon na ang huling komunikasyon. Ang huling hibla ng nakaraan na kailangan niyang gupitin. Tumingala siya sa langit. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Napakaganda, napakatahimik. Sa 15 taon, si Maris ay nabuhay para sa iba. Ngayon, sa unang pagkakataon, siya ay nabubuhay para sa kaniyang sarili. At sa kaniyang paglalakad, pabalik sa bahay ng kaniyang ama, alam niyang ang kaniyang kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa isang matamis at matagumpay na bagong simula. Ang babaeng itinuring na Vogue ay nagluwal ng isang bagong pagkatao, isang Maristela na mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, malaya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating bakanting lote sa tabi ng bahay ni Maris sa Batangas ay hindi na lamang damuhan. Ngayon, nakatayo na rito ang isang maganda, maliwanag, at modernong gusali na may nakaukit na pangalan sa harap, Maristelas Haven. Ito ang araw ng formal na pagbubukas ng training center. Ang paligid ay puno ng mga bulaklak, hindi galing sa mga mamahaling florist ng Makati, kundi mga sariwang pitas mula sa hardin ni Lola Teresa at ng mga kapitbahay. Dumating ang mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan, mga NGO, at higit sa lahat, ang unang batch ng 10 kababaihan na magsisimula ng kanilang pagsasanay. Habang naghahanda si Maris sa likod ng stage, isang pamilyar na mukha ang sumungaw sa pinto. Hindi ito si Miguel, kundi si Aling Belen, ang dating labandera ng pamilya Cortez na tinanggal ni Doña Rosalinda nang walang abiso dahil lamang sa pagtitipid. Ma'am Maris, baka po pwede pa akong humabol, mahiyain at emosyonal na tanong ni Aling Belen. Nabalitaan ko po ang ginagawa nyo. Gusto ko po sanang mag-aral din para hindi na ako basta-basta tinatrato na parang basahan ng mga amo ko. Niyakap ni Maris ang matanda. Aling Belen, walang ma'am dito. At syempre, welcome na welcome ka. Dito tayo ang magkakampi. Nang magsimula ang programa, tumayo si Maris sa harap ng mikropono. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido. Wala siyang suot na mamahaling alahas, pero ang kaniyang aura ay mas nagniningning pa kaysa noong gabi ng 70th birthday party ni Rosalinda. 15 taon akong naniwala na ang halaga ko ay nakadepende sa kung gaano kalaki ang pera sa bangko ko at kung kaya ko bang magsilbi sa isang pamilyang hindi ako tinanggap, panimula ni Maris. Ang kaniyang boses ay matatag at umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Tinawag akong baog, tinawag akong walang silbi. Pero ngayong araw, tinitingnan ko kayo, mga babaeng may sari-sariling sugat at kwento, at nakikita ko ang totoong yaman. Ang haven na ito ay hindi lang paaralan. Ito ay paalala na ang ating dangal ay hindi kailanman pwedeng nakawin ng kahit sinong asawa, biyenan, o mapang-aping pamilya. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa gitna ng palakpakan, napansin ni Maris si Miguel na may seryosong mukha habang may kausap sa cellphone sa gilid. Pagkatapos ng speech, agad siyang nilapitan ng kaniyang kapatid. Ate, may balita mula sa bilibid, bulong ni Miguel. Si Adrian nasangkot sa isang gulo sa loob. Sinubukan niyang makialam sa isang ilegal na transaksyon para kumita ng pera. Nabugbog siya ng malubha. Ngayon ay nasa infirmary siya, pero sabi ng doktor, baka hindi na siya makalakad ng maayos habang buhay.
Napahinto si Maris, isang saglit na katahimikan ang namayani. Dati, baka nahimatay na siya sa pag-aalala o nagmadaling pumunta sa ospital. Pero ngayon, isang malalim na buntong hininga lang ang kaniyang pinakawalan. Ang bawat desisyon ay may bunga, Miguel, mahinahong sagot ni Maris. Pinili niyang magpatuloy sa maling landas kahit nasa loob na siya. Wala na akong magagawa para sa kanya. At si Doña Rosalinda, ate, nakita siya ni Aling Marites kagabi sa palengke. Nagtitinda na raw ng mga peking alahas sa bangketa. Pinagtatawanan siya ng mga dati nating kapitbahay. Iyon ang pinakamabigat na parusa para sa kanya, wika ni Maris. Ang mawala ang hiya na pilit niyang inaalagaan sa pamamagitan ng pagtapak sa ibang tao. Hayaan na natin sila, Miguel. Sila ang nakaraan. Tayo ang kasalukuyan. Bago matapos ang araw, may isang hindi inaasahang bisita na dumating sa Haven. Isang babaeng balot ang mukha ng scarf at nakasuot ng malaking salamin. Nang lumapit ito kay Maris at tinanggal ang takip sa mukha, nagulat ang lahat, si Bianca. Pero hindi na ito ang mapagmataas at magarbo na Bianca. Ang kaniyang mukha ay may pasa sa gilid ng mata, at ang kaniyang mga kamay ay nanginginig. Maris, wala na akong mapuntahan, iyak ni Bianca. Si Rico, ang asawa ko, nilimas ang lahat ng perang nakuha ko kay Adrian. Iniwan niya kami ni Nathan pagkatapos niya akong saktan. Narinig ko ang tungkol dito sa Haven, na tumutulong ka sa mga babaeng tulad ko. Alam kong wala akong karapatan, pero nagmamakaawa ako, kahit para na lang sa anak ko. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Siya yung kabit. Ang kapal ng mukha. Tumingin si Maris kay Bianca. Nakita niya ang isang babaeng biktima rin ng kaniyang sariling maling mga desisyon at ng isang mapang-abusong lalaki. Nakita niya ang bata, si Nathan, na nakatago sa likod ni Bianca. Isang inosenteng bata na walang kinalaman sa kasalanan ng kaniyang mga magulang. Huminga ng malalim si Maris. Ito ang huling pagsubok sa kaniyang paninindigan. Bianca, ang Maristelas Haven ay para sa lahat ng babaeng gustong magbago at bumangon. Wika ni Maris sa harap ng lahat. Hindi ako ang judge mo. Ang Haven ay hindi tumitingin sa nakaraan, kundi sa kung ano ang kaya mong gawin para sa kinabukasan. Iniabot ni Maris ang kaniyang kamay kay Bianca. Pumasok ka. Pakainin natin ang bata. At bukas, mag-uusap tayo tungkol sa trabaho mo rito. Hindi bilang kaibigan ni Adrian, kundi bilang isang ina na gustong itama ang buhay niya. Napahagulgol si Bianca at lumuhod sa harap ni Maris. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng pait at paghihiganti sa puso ni Maris ay tuluyan ng naglaho. Naunawaan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang iyong kaaway, kundi ang magkaroon ng kapangyarihang magpatawad habang nananatiling matatag sa iyong sariling dignidad. Nang sumapit ang gabi, mag-isang tumayo si Maris sa balkonahe ng Haven. Tumingala siya sa malawak at bituing langit. Wala na ang gintong itlog, wala na ang ATM. Ang narito na ngayon ay ang isang babaeng malaya. Isang babaeng hindi na kailangang magluwal ng bata para patunayan ang kaniyang halaga. Dahil ang kaniyang buhay mismo ang naging pinakamagandang obra maestra na kaniyang nilikha. Ang kwento ng pamilya Cortez ay natapos sa abo, pero ang kwento ni Maristela Villanueva ay kasisimula pa lamang. Ang sikat ng araw sa Batangas ay tila may dalang bagong pag-asa sa bawat umaga. Ngunit para kay Maris, ang tunay na liwanag ay nagmumula sa mga ngiting nakikita niya sa loob ng Maris Haven. Isang buwan na ang lumipas mula nang tanggapin niya si Bianca at ang batang si Nathan. Sa loob ng panahong iyon, nasaksihan ni Maris ang unti-unting pagbabago ng babaeng dati ay itinuring niyang kaaway. Si Bianca ay hindi na ang magarbo at mapagmataas na kabit. Siya ngayon ay isang masipag na student assistant na determinadong itama ang kaniyang buhay para sa kaniyang anak. Ate Maris, handa na po ang mga module para sa klase mamaya, wika ni Bianca, habang inilalapag ang mga papeles sa mesa ni Maris. May bahid pa rin ng hiya sa kaniyang mga mata, pero wala na ang takot. Salamat, Bianca. Kumusta si Nathan? Tanong ni Maris. Maayos po, ate. Tuwang-tuwa siya sa daycare. Salamat po. Sa lahat, sagot ni Bianca, bago tahimik na lumabas ng silid. Pinagmasdan ni Maris ang kaniyang paligid. Ang Haven ay hindi lang isang gusali.
Ito ang kaniyang pahayag sa mundo na ang isang babaeng binaliwala ay kayang magtayo ng sarili niyang kaharian. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, alam ni Maris na may isang huling kabanata pa ang kailangang tapusin. Ang utang ng nakaraan ay kailangang tuluyang mabayaran. Isang hapon, habang nag-aayos si Maris ng mga donasyon, tumunog ang gate ng Haven. Hindi ito ang karaniwang bisita. Isang matandang babae na may maruming bestido, gulo-gulo ang buhok, at may bitbit na lumang bayong ang nakatayo sa labas. Ang mga gwardya ay pilit siyang pinapaalis, pero ang matanda ay nagsimulang sumigaw. Maris, lumabas ka, huwag mong itago ang sarili mo, pamilya mo ako. Napatigil ang lahat. Ang boses na iyon, kahit paos at puno ng desperasyon, ay kilalang kilala ni Maris. Iyon ang boses ni Doña Rosalinda. Lumabas si Maris sa veranda. Nakita niya ang kaniyang dating biyenan na nakikipag-agawan sa gwardya. Ang mga estudyante ng Haven ay nagsimulang lumabas at magbulungan. Ang public haya na dati ay sandata ni Rosalinda laban kay Maris. Ngayon ay bumabalik sa kanya sa pinakamasakit na paraan. Siya ngayon ang pinagtitinginan. Siya ngayon ang kinatatakutan. At siya ngayon ang hinuhusgahan. Papilahin niyo siya, utos ni Maris sa gwardya. Hayaan siyang pumasok. Dinala si Rosalinda sa isang maliit na gazebo sa garden, malayo sa mga klase. Nang makaharap niya si Maris, agad na bumagsak ang matanda sa kaniyang mga tuhod. Maris, nagmamakaawa ako. Wala na kaming matirhan ni Paulo. Pinalayas na kami sa paupahan dahil hindi kami makabayad. Ang mga gamit namin, kinuha ng may-ari, hagulgol ni Rosalinda. Ang kaniyang mga kamay na dati ay puno ng ginto, ngayon ay magaspang at puno ng dumi. Sabi mo ay tumutulong ka sa mga babaeng biktima. Biktima rin ako, Maris. Biktima ako ng malas na sinapit ng anak ko. Tiningnan ni Maris ang babaeng dati ay nagpabagsak sa kaniyang dangal. Walang halong pait ang kaniyang naramdaman, kundi isang malalim na lungkot para sa isang taong hanggang ngayon ay hindi pa rin maamin ang sariling pagkakamali. Nay, ang Haven ay para sa mga babaeng handang magtrabaho at magbago. Hindi ito bahay ampunan para sa mga taong ayaw tanggapin ang bunga ng sarili nilang kasalanan. Mahinahong sagot ni Maris. Pero Maris, pamilya tayo, may utang na loob ka sa amin. Kami ang nagpatira sa iyo sa loob ng 15 taon. Sigaw ni Rosalinda, pilit na ibinabalik ang lumang laro ng utang na loob. Utang na loob? Bahagyang tumawa si Maris. Nay, sa loob ng 15 taon, ang bawat sentimong kinita ko ay napunta sa inyo. Binayaran ko ang bawat segundo ng pananatili ko sa bahay niyo ng higit pa sa nararapat. Kung may utang man, kayo ang may utang sa akin. Utang ng 15 taon ng aking buhay, ng aking karapatang maging ina at ng aking katahimikan. Inilabas ni Maris ang isang maliit na sobre mula sa kaniyang bulsa. Hindi ito puno ng pera. Sa loob nito ay isang application form para sa isang government-subsidized housing at isang referral letter para sa isang trabaho bilang tagalinis sa isang lokal na kooperatiba. Ito ang tulong na maibibigay ko, Nay. Hindi pera, kundi pagkakataon. May trabahong naghihintay sa inyo rito sa Batangas kung handa kayong magpakumbaba at magtrabaho ng marangal. May maliit na silid na inilaan ng gobyerno para sa mga katulad ninyo. Iyan ang paraan para makabangon kayo. Tinitigan ni Rosalinda ang papel na parang lason. Trabaho, tagalinis, ako, ang isang Cortes, maglilinis ng dumi ng iba. Iyan ang problema niyo, Nay. Hanggang ngayon, ang iniisip niyo pa rin ay ang pangalan na kayo rin naman ang sumira. Wika ni Maris habang tumatayo. Kung ayaw niyo, malaya kayong umalis. Pero huwag na kayong babalik dito para manumbat. Dahil ang ATM na kilala niyo ay matagal nang sarado. Padabog na kinuha ni Rosalinda ang papel at tumayo. Tumingin siya kay Maris nang may halo-halong galit at inggit. Magpakasaya ka sa kaharian mo, Maris. Pero tandaan mo, ang karma ay hindi natutulog. Alam ko po, Nay. Kaya nga po kayo nandyan sa kinatatayuan niyo ngayon. Huling hirit ni Maris bago tumalikod. Pagkaalis ni Rosalinda, naramdaman ni Maris ang isang kakaibang bigat na tuluyan nang nawala sa kaniyang balikat. Ang huling paghaharap na ito ang nagpatunay na wala na silang kapangyarihan sa kaniya. Ang kanilang mga salita ay wala ng talim at ang kanilang mga luha ay wala ng bisa. Nang gabing yon, dumating si Miguel na may dalang balita mula sa kulungan.
Si Adrian ay pormal nang dinala sa National Bilibid Prison. Dahil sa kaniyang pinsala sa likod mula sa gulo sa loob, kailangan niya ng permanenteng wheelchair. Ang kaniyang buhay sa loob ay magiging isang mahabang pagdurusa. Hindi lang dahil sa rehas, kundi dahil sa katotohanang wala na siyang babalikang yaman o pamilyang naghihintay. Ate, tapos na ang lahat ng accounts, wika ni Miguel, habang nagkakape sila sa balkonahe. Ang mga utang na nakapangalan sa iyo ay formal nang na-clear ng korte matapos mapatunayan ang fraud ni Adrian. Ang Haven ay 100% sa iyo. Malaya ka na sa lahat ng aspeto. Tumingala si Maris sa buwan. Miguel, naalala mo ba nung bata tayo? Sabi ni tatay. Ang pinakamahalagang pag-aari ng isang tao ay ang kaniyang pangalan. 15 taon kong hinayaang madungisan ang pangalan ko ng pamilya Cortez. Ngayon, sa wakas, malinis na uli ito. Higit pa sa malinis ate, ang pangalang Maristela Villanueva ngayon ay kasing kahulugan na ng katatagan, sagot ni Miguel, nang may pagmamalaki. Ang huling kabanata ng paniningil ay natapos na. Hindi sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo o pagpapakulong sa galit, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita na ang pinakamabigat na karma para sa mga taong mapang-api ay ang makita ang kanilang biktima na namumuhay ng masaya, marangal, at malayo sa kanilang kontrol. Ang gintong itlog ay hindi lang basta nakalaya. Siya na ngayon ang nagmamay-ari ng buong pugad, at ang kaniyang mga pakpak ay handa na para sa mas mataas pang lipad. Isang maulan na hapon ang bumalot sa Muntinlupa. Sa loob ng bisitahan ng New Bilibid Prison, nakaupo si Maris sa tapat ng isang makapal na salamin. Hindi niya akalain na darating ang araw na ito, ang araw na siya ang nasa labas, malaya at marangal, habang ang lalaking nagkulong sa kaniya sa loob ng 15 taon ay nasa likod ng mga rehas. Bumukas ang pinto sa kabilang panig. Isang gwardya ang nagtulak ng isang wheelchair. Doon nakaupo si Adrian. Ang dating makisig at mayabang na asawa ni Maris ay tila naging anino na lamang ng kaniyang sarili. Payat, maputla, at ang kaniyang mga binte ay nakabalot ng kumot, isang paalala ng kaniyang kapansanan mula sa gulo sa loob. Nang mag-angat ng tingin si Adrian at makita si Maris, mabilis siyang umiwas. Ang hiya na dati ay kaniyang ipinaparanas kay Maris, ngayon ay tila isang mabigat na kadena sa kaniyang leeg. Kinuha ni Maris ang telepono. Adrian, dahan-dahang kinuha ni Adrian ang kaniyang telepono. Maris, bakit ka narito? Para ba pagtawanan ako? Para makita ang kalagayan ko? Huminga ng malalim si Maris. Narito ako para tapusin ang lahat, Adrian. Hindi para saktan ka o kutyain. Tapos na ang panahon ng galit. Galit? Bahagyang tumawa si Adrian, isang tawang puno ng pait. Dapat ka lang magalit. Tingnan mo ako ngayon. Wala na ang kumpanya, wala na ang bahay, wala na ang anak na akala ko ay akin. Pati ang sarili kong mga binti, kinuha na rin sa akin. Tama ang sabi mo noon. Ito ang nararapat sa akin. Adrian, binisita ko si Nanay Rosalinda noong nakaraang linggo, pagpapatuloy ni Maris. Inalok ko siya ng trabaho at matitirhan. Hindi niya tinanggap. Mas pinili niyang mamuhay sa nakaraan kaysa harapin ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian. Si Nanay, huwag mo na siyang alalahanin. Kasalanan niya rin ito. Kung hindi niya ako tinuruan na ang pera ang pinakamahalaga sa mundo, baka hindi tayo nauwi sa ganito. Baka masaya pa tayong nagkakape sa Batangas ngayon. Iyon ang pinagkaiba natin, Adrian, mahinahong sagot ni Maris. Hanggang ngayon, naghahanap ka pa rin ng ibang sisisihin. Pinatawad na kita, pero ang pagpapatawad ko ay hindi para sa'yo. Ibinibigay ko ito sa sarili ko para hindi na ako muling lumingon sa iyo. Maris, sandali. Humagulgol si Adrian. Ang kaniyang mga luha ay pumatak sa salamin. Kung matatapos na ang sentensya ko, may pag-asa pa ba? Kahit bilang kaibigan lang? Tumingin si Maris sa mga mata ni Adrian. Nakita niya ang pagsisisi, pero nakita rin niya ang kawalan ng pundasyon. Adrian, ang buhay na sinira mo ay matagal nang wala. Ang Maris na kilala mo ay patay na rin. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay isang estranghero sa'yo. Ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Ibinaba ni Maris ang telepono. Tumayo siya at hindi na lumingon muli. Kahit pa naririnig niya ang paghampas ni Adrian sa salamin at ang kaniyang pagtawag sa pangalan nito. Sa bawat hakbang palabas ng bilibid,
Tila may isang mabigat na bato ang unti-unting nadudurog sa dibdib ni Maris hanggang sa maging abo na lamang ito na tinatangay ng hangin. Pagbalik niya sa Maristelas Haven, sinalubong siya ng masayang balita. Ang batch ni na Bianca at Aling Belen ay formal nang gagraduate sa susunod na linggo. May mga kontrata na silang naghihintay mula sa mga international medical agencies. Ate Maris, tingnan niyo po. Sigaw ni Nathan, ang batang dati ay simbolo ng sakit. Para kay Maris, habang tumatakbo ito, bitbit ang isang drawing. Iginaluhit ko po kayo po ang fairy godmother ko. Kinuha ni Maris ang drawing, isang larawan ng isang babaeng may malaking pakpak. Nakatayo sa gitna ng maraming bulaklak. Napangiti si Maris at hinalikan ang bata sa noo. Sa pagkakataong ito, wala nang kirot, wala nang pait. Ang batang ito ay hindi na anak ni Bianca at Adrian. Siya ay si Nathan, isang batang nangangailangan ng pagmamahal at handa si Maris na ibigay iyon. Nang sumapit ang gabi, nagtipon-tipon ang lahat ng mga babae sa Haven para sa isang maliit na salo-salo. Nagluto sila ng pansit, adobo at kakanin. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, tumayo si Aling Belen. Gusto ko lang pong magpasalamat kay Ma'am Maris, wika ni Aling Belen habang umiiyak. Dahil sa inyo, nalaman ko na kahit matanda na ako, may silbi pa pala ako, na hindi lang ako tagalaba. Ngayon, makakapagpadala na ako ng pera sa mga apo ko nang hindi yumuyuko sa kahit kanino. Hindi lang yan, Aling Belen, singit ni Bianca. Dahil kay Ate Maris, nalaman ko na may puwang pa pala ang pag-asa kahit sa mga taong kasing dumi ng nakaraan ko. Ate Maris, salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Tumayo si Maris at itinaas ang kaniyang baso ng tubig. Sa ating lahat ito, sa bawat babaeng tumayo matapos madapa, sa bawat pusong nagpatawad para lumaya. Ang Haven ay hindi sa akin, ito ay sa ating lahat. Matapos ang selebrasyon, mag-isang lumabas si Maris sa dalampasigan. Ang langit ay puno ng bituin, at ang dagat ay tila bumubulong ng isang himig ng pasasalamat. Kinuha niya ang kaniyang wedding ring mula sa kaniyang bulsa, isang bagay na hindi niya nagawang itapon noon dahil sa takot. Tinitigan niya ang makinang naginto. 15 taon ng pag-asa, pagtitiis, at panloloko ang kinakatawan nito. Sa isang malakas na hagis, itinapon ni Maris ang singsing sa gitna ng malalim na dagat. Napanood niya ang paglubog nito hanggang sa mawala ang huling kislap. Pa, malaya na ang anak mo. Tunay na malaya na, bulong niya sa hangin. Ang Maristela na pumasok sa pamilya Cortez bilang isang mahiyain at sunod-sunurang babae ay wala na. Ang narito na ngayon ay ang isang babaeng pinanday ng apoy, nilinis ng luha, at pinalakas ng sariling pag-ibig. Ang kwento ni Maristela Villanueva ay hindi isang trahedya ng isang baog na asawa. Ito ay isang epiko ng isang babaeng nanganak ng sarili niyang kalayaan. At sa bawat hampas ng alon sa pampang, alam ni Maris na ang kaniyang hinaharap ay kasing lawak at kasing ganda ng karagatang kaniyang kaharap. 2 taon ang mabilis na lumipas. Ang Maristelas Haven ay hindi na lamang isang maliit na gusali sa tabi ng dagat. Ngayon, isa na itong tanyag na institusyon na kinikilala sa buong bansa. Higit sa 500 kababaihan na ang nakapagtapos at kasalukuyan ng nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang mga medical interpreters at professionals. Ngunit para kay Maris, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng parangal na nakasabit sa kaniyang opisina. Ang tunay na yaman ay nasa mga boses na muling natutong magsalita, sa mga matang muling natutong tumingin ng diretsyo, at sa mga kamay na hindi na nanginginig sa takot. Sa araw na ito, isang espesyal na selebrasyon ang nagaganap. 2nd anibersaryo ng Haven. Ate Maris, handa na po ang lahat sa labas, wika ni Bianca. Napangiti si Maris habang pinagmamasdan ang kaniyang partner sa Haven. Si Bianca ay hindi na ang babaeng nawawala sa landas. Siya na ngayon ang Chief Operations Officer ng center. Suot ang kaniyang formal na suit, baka sa kaniya ang pagtitiwala sa sarili. Si Nathan naman, na ngayon ay 10 taong gulang na, ay abala sa pagtulong sa mga bisita. Tinuring na siyang anak ng buong Haven, at kay Maris niya natagpuan ang disiplina at pagmamahal na hindi na ibigay ng kaniyang ama. Lumabas si Maris sa entablado. Sinalubong siya ng masigabong palakpakan ng kaniyang mga anak.
Ang mga kababaihang tinulungan niyang bumangon. Sa gitna ng madla, nakita niya si Miguel na nakatayo kasama ang kaniyang sariling pamilya. Proud na proud sa kaniyang ate. 15 taon akong naging ATM ng ibang tao. Simula ni Mares. Ang kaniyang boses ay puno ng kapayapaan. Akala ko noon, ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa maubos ka. Akala ko, ang utang na loob ay isang kadenang dapat mong pasanin habang buhay. Pero tinuruan ako ng tadhana na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagrespeto sa sarili. At ang tanging utang na loob na dapat nating bayaran ay ang utang natin sa ating sariling pangarap. Habang nagsasalita si Maris, isang alaala ang dumaan sa kaniyang isipan. Isang balitang natanggap niya nitong nakaraang buwan. Si Adrian ay nananatili pa rin sa loob ng bilibid. Hindi na siya makakalakad pa at ang kaniyang tanging libangan ay ang sumulat ng mga tula ng pagsisisi na wala namang nagbabasa. Si Doña Rosalinda naman ay pumanaw na noong nakaraang tag-init dahil sa komplikasyon sa puso at labis na kalungkutan. Namatay siyang nag-iisa sa isang pampublikong ward. Tumatawag sa pangalan ni Maris. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa panghihinayang sa perang nawala sa kaniya. Sa huling sandali ng kanilang buhay, natanto ng mga Cortez na ang ginto ay walang halaga kung ang puso ay bulok. Matapos ang programa, naglakad si Maris patungo sa dalampasigan. Ang langit ay kulay ginto sa paglubog ng araw. Sa malayo, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking may dalang sketchpad. Tahimik na iginuguhit ang dagat. Siya si David, ang arkitekto na tumulong sa kaniya sa pagpapatayo ng Haven. Sa loob ng 2 taon, naging tapat itong kaibigan at taga-suporta ni Maris. Walang pagmamadali, walang pilitan. Alam ni Maris na kung bubuksan man niyang muli ang kaniyang puso, ito ay dahil gusto niya. Hindi dahil kailangan niya ng magliligtas sa kaniya. Dahil ang kaniyang sarili ay matagal na niyang nailigtas. Maris, tawag ni David ng may ngiti. Napakaganda ng sunset ngayon, di ba? Oo, David, napakaganda, sagot ni Maris habang nakatingin sa abot tanaw. Sa sandaling iyon, ang hangin ay tila bumulong ng isang pangako. Ang kwento ni Maristela Villanueva ay hindi na tungkol sa pagtataksil, sa pamilyang mapang-api, o sa pagiging baog. Ito ay kwento na ng pag-asa. Ang gintong itlog ay hindi lang basta nakalaya. Siya na ngayon ang nagpapakain sa libu-libong kaluluwa na dating nagugutom sa katarungan. At habang dahan-dahang lumulubog ang araw, alam ni Maris na bukas, sa kaniyang muling paggising, hindi na siya gigising bilang isang biktima. Gigising siya bilang isang reyna ng sarili niyang tadhana, malaya, matatag, at higit sa lahat, buo.